Ang kwentong ito ay tungkol sa isang seedlings nursery. Hindi ito high-value crops, pero cash crops. Mga kamatis, talong, sili at iba pa. Cash crops ito kung tawagin dahil sa loob lang ng 30 araw na ibebenta na ang mga seedlings. Kaya mabilis lang ang kita. Ang mga tanim po namin dito ay unang-una is yung talong, Calixto. Yan po ang pinakakilala pagdating po sa mga talong. At ito po, Django, Sili Django. Siling Django. May Magica at saka may Hiwaga din po kami. At saka sa Sili Taiwan naman po, Red Hat at saka Super Heat ang variety na tinatanim po namin dito. Para sa mga may-ari ng seedlings nursery na ganito, ito ay parang may regular na trabaho na kumikita buwan-buwan. At para naman sa mga farmers na bumibili ng seedlings, ito ay kanilang itinatanim ng 45 to 60 days, ito na ay pwede nang anihin. So ito pong mga seedlings natin ay maiko-consider na cash crops. At ganoon din po sa mga farmers, after 25 to 30 days po, meron na po kaming income. Ganoon din po sa farmers, after 45 to 60 days, ayan, nag-harvest na po sila. Makikilala natin ang mag-asawang magkatuwang sa plant nursery ito. Nagpakasal sila sa edad na 23 years old, sa gitna ng pandemya. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak. So, bali pandemic po, doon din po kami kinasal ni Mr. So, after po ng kasal namin, nagbuntis po ako dahil nga pandemic, hindi po pwede lumabas ang mga buntis. So, nawala na din po ako ng trabaho. Maayos ang kanilang plano, pero lahat ay gumuho noong pandemya dahil pareho silang nawalan ng trabaho. Ang challenges ko po nung nag-uumpisa po ako is lagi po akong umiiyak. Maiiyak na talaga. Kasi from career woman, tapos matetenga, walang trabaho, pandemic. Siyempre, yung eagerness ko na makatulong sa asawa ko, yun yung nagdala sa akin na makapag-put up po ng business. Kasi yun din po yung passion ko talaga, yung mag-business. Kaya naisipang magnegosyo na lang. Nagsimula silang mag-buy and sell ng seedlings online. Hanggang sa sumali sila sa Young Farmers Challenge. So naisipan ko po na sumali sa Young Farmers Challenge program po na nakita ko po sa Facebook. So sumali po ako dahil sa eagerness ko po na makatulong sa asawa ko. Sa 35 sumali, isa sila sa 7 nanalo ng 50,000 pesos na grant. Ito ang kanilang nagamit para sa pagpapatayo ng kanilang unang nursery. So yung Young Farmers Challenge po is by DA Regional Office po. Buong Philippines po meron po yan. And then isa po ako sa napili, kaya naitayo ko po yung seedlingsan ko na may capacity na 400 trays. Pero hindi naging madali ang kanilang pagsisimula. Hindi pa rin sila magaling magtanim. Unti-unti nila itong pinag-aralan, natutunan, at gumaling din. Yung mga challenges ko po is sa umpisa sa pag-ano po ng soil media. Masyado pong compact yung lupa na nami-mixture ko. So, hindi po tumutubo yung mga tanim. Pangalawa, yung sa pag-aabono, hindi ko po alam na pwede palang masunog yung dahon ng mga inaabonohan ko pag hindi ko binanlawan. So, ngayon po, nagpe-prepare na po kami ngayon para sa season by May hanggang January po. Mula roon, nakabili sila ng sidecar para sa kanilang motorbike na ginagamit sa pang-deliver. At kalaunan, nakabili rin sila ng 4 wheels, isang multi-cab para sa kanilang deliveries. Meron akong isang motor. Nilagyan ko ng kulong-kulong para magkaroon ng income yung pamilya. After 3 years, yon, I decide kay Mrs. na sabi ko bigyan mo na ako ng 4 wheels para mas lumawak yung ating delivery. Kasi pag nasa tricycle lang, siyempre, mabagal yung
delivery, and konti lang. Ipinapakita dito na kahit simple ang negosyo, kayang-kaya nitong iangat ang kabuhayan ng isang pamilya. Ang seedlings nursery na ito ay pundasyon ng mga cash crops na palagi ang kailangan sa merkado. Ang mga kamatis, talong, sili at iba pa ay laging hinahanap. Pero higit pa riyan, ang nursery ay sumisimbolo ng bagong henerasyon ng mga magsasaka. Dito sa Agri, pinapalinaw natin kung paano ito ginagawa mula sa simula hanggang dulo. Ang mga magsasaka ay nagtatanim hindi lang ng literal na binhi, kundi na rin ng oportunidad. Sila ang nagsisimula ng bagong cycle ng pagtatanim at dahil dito, nabibigyan din nila ng trabaho ang kanilang mga kapitbahay. Kaya ang bawat binhi na tumutubo ay sumisimbolo ng pag-usbong ng komunidad, kung saan ang ani ay hindi lang pagkain, kundi pati kabuhayan, oportunidad at tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa merkado. Hindi perpekto ang simula, hindi rin naging madali ang gitna, pero tinuloy lang, hanggang sa umabot sa punto na gumagana na. Sinong mag-aakala na ang dating nawalan ng trabaho ng pandemya, nagsimula ng simple at ang mga binhi ang nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa. Mula sa naipundar na sidecar ng kanilang motor pang-deliver, nakapagpundar ng multi-cab, at ngayon naman, proud na proud silang i-share ang kanilang naipundar na 1,000 square meters na sariling farm, kung saan dito na rin sila nagpipiknik ng kanilang pamilya na ngayon ay may 2 ng anak. Yun, ang masasabi ko lang po is masaya po ako na narating po namin yung ganito dahil sa pagtatandem po namin na mag-asawa. Sobrang ganda po ng partnership po namin. Kaya thank you, darling. Ako si Jay ng Agri sa Agri, naghahatid ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Ayun no, so ang daming binhi dito. So etong episode natin is another inspiring dahil dito po natin matututunan na ang simpleng pag-uumpisa ang pinaka-importante. Kasi sa dami na po ng ating mga na-feature, minsan sisilaw na ang ating mga viewers, mga kababayan na kailangan pag nag-umpisa sila malaki, maganda na agad ang mga aesthetics ng kanilang farm. Mas nauuna yung beautification project kaysa doon sa actual na pag-uumpisa at maging profitable muna ang kanilang business bago sila gumastos ng mas malaki. Hello po, ako po si Mariel Salamida Valdez. 28 years old, andito po tayo ngayon sa aking seedling sun. Dito po sa Santo Tomas, Pangasinan. At ito pong seedling sun ko ay tinatawag na MS Valdez Vegetable Seedlings Trading. So, ang mga pinoproduce po namin dito ay mga solanaceous plant, tulad ng sile, talong, kamatis. Tapos, pwede din po kayong magpapunla sa amin ng mga cucurbits like kalabasa, ampalaya. So, sa pagpupunla po, isang araw lang po yan na pinupunla. And then, tatakluban po namin yan ng plastic or tolda para po mag-germinate in 3 days. So, after 3 days, nilalatag na po namin yan at hihintayin na namin tumubo. After 7 days, yan po, nag-aabono na po kami, nagpa-fertilizer na po kami, and then rooting hormones. So, after 30 days, ito na po yung aming finished product. At next week po, dahil may naka-order na po nito, di-deliver na po namin siya. So, sa business po na ito ay 25 to 30 days, pwede na po namin siyang i-out. Dito ang kanilang napaka-systematikong pagtatanim ng mga binhi. Yan, ganda dito. Medyo mainit, pero pagtsatsagaan namin ni ma'am. Siguro sa media preparation din po, yung mga lupa po natin is, meron din pong ratio. So, bali ang ginagamit po namin is coco peat at saka soil, organic soil. At 1:3 po yung ginagamit po namin based on my experience po sa pagpapagerminate, kung halimbawa tuyo po yung lupa natin sa mixture po natin, mahirapan po mag-germinate yung Kailangan nasa tamang moisture po yung lupa na ginamit po natin.
para mag-germinate po ito. So, after 3 days po na pagpapa-germinate natin at nailatag na po yan, after 7 days po nakatubo na yan, stable na po yan, and then dun po tayo mag-aabono. So, sa pag-aabono po, na-try po namin before, trial and error, hindi po talaga kami marunong. Nasunog po lahat ng mga inabonohan namin. Pero ngayon, after alam na po namin yung pag-aabono. Tamang timpla. Yun po ay ang tinatawag po namin pagsusorting. So, ito po, bago po maging ganito, 3 weeks, pinapatanggal ko na po, or 2 weeks. Tinatanggal po namin yung mga bakante at saka yung mga maliliit para naman po sulit po yung bibilhin po sa atin ng farmers. Ayun na po, hina-hardening na po namin or pinapatigas po namin para pagdating po sa farm, na po siya, naka-ready na po siya sa init. Sa pag-harden po, tinatanggal po namin itong mga shading net or inuusog po para sa ganon, mag-direct po yung sunlight dito. At yun po yung magpapatigas sa halaman. So yung mistakes po namin noon sa pag-hardening is actually hindi namin hina-hardening. Kaya medyo leggy po yung halaman. Mataas siya, tapos malambot po yung katawan. Pagdating sa farm, siguro may mga mortality po, ganun. Mas marami pong mortality kapag halimbawa hindi po nakapag-adjust sa sa araw. After hardening po, ang pag-harden po is 3 to 5 days. Ito po, hudyat po ito na pwede nang ibenta. Matigas na po siya. Pag hinawi mo, hindi po natutumba. Itong mga pananim nyo dito pala ay considered mga cash crop ito ng ating mga farmer. Ano-ano po yung mga tanim nyo ulit dito? Ang mga tanim po namin dito ay unang-una is yung talong, calixto. Yan po ang pinakakilala pagdating po sa mga talong. At ito po, Django, Sili Django. Siling Django. Po. May Magica at saka may Hiwaga din po kami. At saka sa Sili Taiwan naman po, Red Hat at saka Super Heat ang variety na tinatanim po namin dito. Meron din kayong kamatis. Kamatis po, Diamante Max po ang number 1 na kamatis po sa mga farmers. Ayan, syempre yung talong, Opo. So ito pong mga seedlings natin ay maiko-consider na cash crops. At ganoon din po sa mga farmers. After 25 to 30 days po, meron na po kaming income. Ganoon din po sa farmers. After 45 to 60 days, ayan, nag-harvest na po sila. At napaka-inspiring dahil mas simple yung inyong naging sistema. Ultimo yung materialis ng greenhouse. Opo. Yan, simple lang, kawayan. Kawayan po. At saka yun na, yung anong klaseng materialis tong gamit dito? Shading net po, Shading UV net. plastic. Tapos ito po yung lamesa po namin, sala-sala lang po, gawa din po ito sa mga kawayan. Puro kawayan. Opo. So, bakit na elevated yung ating mga siblings? Yung iba kasi nasa medyo mababa, Opo. sa inyo mas hanggang bewang. So, kaya elevated po itong lamesa po natin para hindi po mahirapan yung mga nagsusorting na nakayuko o yung mga mag-aayos po nito. Tatanggalin po nila yung mga bakante tulad po nito. Komportable, nasa level lang. Komportable po sila. O masakit sa likod pag nakaganon ka. Opo. Ayan. Yung ibang mga seedlings ba na nursery, medyo mababa yung kanilang sistema? Yes po, meron din po mga mababa, medyo nakayuko po yung mga Ito, komportable. Opo. Hindi masakit sa likod, no? And sa mga viewers po natin na gustong magsimula, mas mare-recommend ba? Mas ganito, mas maganda? Yes sir, recommended ko din po ito. Base sa business plan ko po, mas makakatipid po ako dito. At saka, mas matagal din po ito na magagamit. So, yung una ko pong seedlingsan, umabot na po siya ng 3 to 4 years na po yan. Buhay pa rin, nakatayo pa rin. Matibay naman ang Matibay kawayan. Lalong-lalo na hindi naman ito laging mababasa sa unan dahil meron kayong cover. Opo. Yung ating, ano pa yung tawag yung bubong na ginamit, yung UV materials. plastic po. Yan. So, yung mga UV plastic natin is mga ilang years yan tumatagal, ma'am? Siguro po 2 years kasi ito po, nagpalit na po kami ng UV plastic sa una ko pong seedlings. I see. So, mga 2 years. So, ibig sabihin, masisira na yung UV plastic nyo, yung kawayan nyo sa loob dahil bihira namang mabasa ng ulan, tumatagal din. Tumatagal po. Yan. So, nakapagpalit na kayo ng UV plastic pero yung kawayan nakatayo pa din. Nakatayo pa rin po.
Bali, graduate po ako ng BS in Agriculture po sa PSU Santa Maria. At after ko po graduate, pumasok po ako as animal health consultant, and then na-promote po ako as business developer sa isang agriculture company. Dumating po yung pandemic, isa po yung mister ko sa nawalan ng trabaho. Sabi ko sa kanya, dahil alam ko po na mga agriculture, mga frontliners at saka backliners lang po ang pwedeng lumabas, why not magnegosyo siya ng seedlings? Mag-aangkat po kami ng seedlings, tapos ibebenta po niya sa mga markets. So, pumayag naman po siya. Nagpagawa po kami ng kulong-kulong. At yun po yung start ng pagbabay and sell po namin ng seedlings. So, bali pandemic po, doon din po kami kinasal ni Mr. So, after po ng kasal namin, nagbuntis po ako dahil nga pandemic, hindi po pwede lumabas ang mga buntis. So, nawala na din po ako ng trabaho. At pagkapanganak ko po, iniisip ko po kung paano ko matutulungan yung mister ko. At saka, hindi na din po ako makabalik sa trabaho dahil may separation anxiety po ako sa anak ko. So, naisipan ko po na sumali sa Young Farmers Challenge program po na nakita ko po sa Facebook. So, sumali po ako dahil sa eagerness ko po na makatulong sa asawa ko. At ganun din po, bigyan ko po ng trabaho yung mga kasama kong kababaihan dito, mga full-time ma'am na katulad ko po. So, yung Young Farmers Challenge po is by DA Regional Office po. Buong Philippines po meron po yan. Bali, gumawa po ako ng business plan, tapos present ko po sa kanila. Bali, may mga iba pa pong contestant from Pangasinan, La Union at Ilocos na nakalaban ko. And then, isa po ako sa napili, kaya naitayo ko po yung seedlingsan ko na may capacity na 400 trays. Then, after 1 year po na dagdagan ko po siya, nakapag-expand po ako ng 600 trays pa. So, bali 1,000 trays na po yun. At after following year, naitayo ko na po ito, 1,000 trays capacity din po ulit. Ang challenges ko po nung nag-uumpisa po ako is, lagi po akong umiiyak. Umiiyak na talaga. Kasi from career woman, tapos matetenga, walang trabaho, pandemic. Siyempre, yung eagerness ko na makatulong sa asawa ko, yun yung nagdala sa akin na po sa akin na makapag-put up po ng business. Kasi yun din po yung passion ko talaga, yung mag-business. Yung mga challenges ko po is sa umpisa sa pag-ano po ng soil media, masyado pong compact yung lupa na nami-mixture ko. So, hindi po tumutubo yung mga tanim. Pangalawa, yung sa pag-aabono, hindi ko po alam na pwede palang masunog yung dahon ng mga inaabonohan ko pag hindi ko binanlawan. So, malaki pong kalugi sa akin. And then, kapag off-season, hindi po namin napaghahandaan. Hindi po namin alam yung season at off-season before. So ngayon po, nagpe-prepare na po kami ngayon para sa season by May hanggang January po. So February, March, April po, yan po yung summer season, yan po yung off-season po namin. Bali, yung mister ko po, yung mga halimbawa, yung mga natira po naming seedlings, yun po yung ilalako po niya sa mga bayan para po sa mga backyard gardeners na ang market po namin nun. Siya po ang aking asawa, si Juan Paulo Valdez. Ito po ang aking firstborn, si Paul Maggie Valdez, at si Brel Valdez, ang aking bunso po. So, sa pagiging tandem namin ni Mrs., ako yung nasa sales, marketing, at delivery. Okay naman po. Siyempre, ako bilang isang father ng isang pamilya, siyempre ako yung nasa labas na hindi naman pwedeng si Mrs. yung
nasa sales. Ako na yung nag-offer sa sarili ko na mag-sales ng mga produkto na meron ko. So for ngayon, yung last year na range ko sa pagdi-deliver, kaabot ako hanggang Nagilian. Nagilian, La Union. So hanggang doon yung nakapag-deliver kami. And hanggang dito din sa Tarlac, and karamihan dito inside of Pangasinan lang. Meron akong isang motor, yung pinang-rides ko dati, pero yun nga, nagkaroon ng pamilya, no more rides. Family first. Nilagyan ko ng kulong-kulong para magkaroon ng income yung pamilya. After 3 years, yun, I decide kay Mrs. na sabi ko, bigyan mo na ako ng 4 wheels para mas lumawak yung ating delivery. Kasi pag nasa tricycle lang, syempre, mabagal yung delivery and konti lang. Pag less dun sa aking sasakyan, sa 4 wheels, medyo madami siya and mabilisan yung sailing na meron tayo. Siyempre sa pandemic, kinakabahan baka makakuha ng sakit. Pero hindi ko na inisip 'yon. Importante, dire-diretso yung flow ng buhay ng negosyo. Siyempre yung may produce ko din yung pangangailangan ng pamilya ko. Sobrang mahirap kasi lumalayo ka sa pamilya mo sa pagdi-deliver, buwis buhay. Hindi natin alam yung aksidente, di ba? Na-aksidente ako one time, pero awa ng Diyos, wala akong fracture or nabangga ako ng navara. Meron kasing living nung part na yon, then crossing siya, then yung navara nag-counterflow siya, then ako parang kinat ko yung pila ng tricycle kasi puro tricycle yung yung mga nakikilibing. So kinat ko siya para makalipat ako, ako sa crossing niya. So di ko alam na mayroon nabara na nag-counter. Nagsalubungan kami doon. And sa lakas lang din ng impact, yun, bali yung motor ko, bali yung chassis niya. And yun, isa sa mga napaghinaan ako ng loob kasi na yung magiging hanap buhay ko, yung pan-deliver ko kung wala itong tricycle ko na ito. So nag-start yun, hindi na ako nakakapag-deliver. More on dito na lang sa So naghanap pa rin ako ng paraan para madiretso yung pagdi-deliver na yon. Ang ginawa ko, binenta ko yung motor ko at ibinili ko ng isang motor ulit. So thankful kami sa biyenan ko kasi siya yung nagpahiram siya sa akin ng pambili ng sasakyan o tricycle o motor pala para dumiretso yung negosyo na meron kami. Shout out pala kay Myra Flor Salamida, yung isa sa mga ilalapitan namin pag kami ay gipit. Thank you. Thank you po mama sa support and effort sa amin. Sa akin, sobrang thankful kami kasi sobrang parang gumagaan yung gumagaan yung traveling ng travel ng mga product namin. Hindi siya katulad before na sobrang mahirap talaga. Pero ngayon, thankful kami na may 4 wheels kami. And yung motivation sa amin dalawa na makapagpundar pa na mas malaki. At lumaki pa yung seedlings na meron kami. Yan sir, yung goal sana. Manifesting na. Drawing muna ngayon, pero soon. Yun, ang masasabi ko lang po is masaya po ako na narating po namin yung ganito. Dahil sa pagtatandem po namin na mag-asawa. Sobrang ganda po ng partnership po namin. Kaya thank you darling.
Mama ka may bunso na ulit. Siguro para sa akin, kung yung babae is may idea or may pangarap, suportahan siya ng husband niya. Yun po, para maging magandang tandem po kayo. Kung yung husband niyo naman may idea, syempre, suportahan niyo din po. Para sa ganun, tulungan talaga. May share ko din lang sa mga young couples na may plano na magkaroon ng negosyo. Mas maganda yung may negosyo kaysa magiging empleyado. Kasi more on, siyempre, sarili niyo oras nyo, may banding pa kayo, ay ikaw yung boss. Yung oras ko sa pagtatrabaho sa labas, naibibigay ko po sa mga anak ko yung oras. My dear farmers, andito po ang MS Valdez Seedlings to provide po yung inyong mga pangangailangan. And mga seedlings na meron po dito ay yung talong, Calixto F1, Fortuner F1, Diamante Max F1 at marami pang iba yung mga gusto nyo po na sili at mga vegetables na meron po dito. And kung gusto nyo rin po magpatanim, open po ang ating MS Valdez Seedlings para to serve you. Ganon din po, nagdi-deliver din po kami sa malayo man o sa malapit. Thank you po sa mga tumatangkilik po sa aming produkto, especially po sa mga farmers po na nagkikwento na maganda po yung quality po ng seedlings namin. Kaya dumadami pa po yung mga customer na nakakakilala po sa amin. So, shout out po sa DA Regional Office at saka dito po sa DA Santo Tomas, Ate Cristina. Thank you po sa suporta niyo po sa amin. Ganun din po sa mga farmers po namin at sa mga tumutulong po sa amin. Yung mga family po, Valdez family po dito sa compound at Salamida family po. Shout out po sa mga ibang seedlingsan din na sumusuporta sa amin na handang tumulong at makipagpalitan ng mga supply. Isa sa malaking kinahaharap ng mga farmers ngayon, hindi lang sa buong Pilipinas, gayon din sa iba't ibang panig ng mundo is yung problema sa pagtaas ng gasolina o pagtaas ng diesel. At syempre, ang pinaka-apektado dito is yung logistics. Pag wala pong bumabiyahe, wala po tayong pang transportation dahil mahal na ang diesel. Lalo na ngayon, 170 pesos na ang diesel, napakamahal. Umiiyak na rin o umaaray na rin ang mga biyahero. So, sinong unang-unang apektado kung ang mga biyahero ay hindi na makakabiyahe? Yung ating mga farmers. So, nandito po tayo sa isang farm na nagtatanim po sila ng mga talong. Nakita nyo yung mga talong sa aming paligid. Hindi na po nila ito hinaharvest ngayon, nahayaan na lang nila. Sabi nga nila kung umulan, okay lang, sige, magbubuhay pa yan dyan. Ngayon, kahit na i-harvest nila ngayon tag-araw, no point na i-harvest nila dahil hindi rin naman daw po ito mabibili na. Si Sir po, ang isa sa mga talong farmer dito sa kanilang bayan. Anong bayan sa inyo, ma'am? Santo Tomas po. Yan, Santo Tomas. Sila po ay may seedlings, mga seedlings ng mga pagpupunla. Pero pangalawang negosyo po nila is yung magtanim din ng mga talong na pwedeng maibenta sa merkado ngayon. Hindi nila maibenta kasi wala rin namang bumibili na. Opo. Paano po kayo naapektuhan ngayon ng gera sa pagtaas ng diesel? Ano pong nangyayari? Gaano po ito naapektuhan ng isang farmer na katulad ninyo? Sobrang napakalaking epekto. Kasi ngayon nga, bilang seedlings owner din, is wala nang gusto na magtanim ng mga farmers kasi yun, number one din naman ang pangailangan ng mga farmer is diesel, yung pampatubig nila, diesel at saka gasoline. So yun, wala nang nagtatanim, wala din bibili ng mga produkto namin, ng mga seedlings namin. So may chain reaction, no? So kung ito, lalo na itong mga talong nyo dito, bakit nyo po ayaw nang i-harvest? Kasi mas lalo pong lalaki yung expenses, mas lalo pong lalaki yung lugi. Hindi na po kami nagpapatubig dahil nga po mahal ang diesel. Ganun din po yung labor po sa pagpapaharvest.
Mhm. malulugi din po kami. At ganun din po sa abono. Sobra din po yung, yung itinaas ng So lahat presyo ng abono. nag-domino effect na. Domino So effect. from a single na produce isang produkto na nagtaas na essential na ginagamit ng mga farmer, ang diesel, nag-chain reaction na siya. So binhi, patubig kasi gumagamit ng diesel. Tapos yung inputs nila dito, mga labor cost din, naggagastos na sila. So lahat na tumaas. So mas makakatipid kayo kung hahayaan nyo na lang yung mga tanim niyo dito. Pipitas na lang kayo pang ulam-ulam. Ulam na lang. Ayan, so Tanggapin na lang na lugi muna kami ngayon. yan. So yan po no ang epekto ng ating sa ating bansa, sa ating mga farmers yung pagtaas po ng diesel. So nararamdaman na rin po talaga ng mga farmers natin at pupunta tayo sa mga hub, sa mga merkado ngayon kung ano yung mga masasabi na ating mga ibang mga biyahero naman natin kakausapin, tsaka yung mga nagbabagsak ng mga gulay sa mga hub natin dyan sa Benguet at sa iba pang lugar. At ngayon, simula dito sa farm, makikita natin, no, narinig natin yung kanilang sinabi na sa pagbibinhi nila, parang no point na rin sila na magbinhi kasi wala rin naman daw magtatanim muna at this period, gawa ng malaki ang gastos. So mas pipiliin pa ng mga farmers na magtipid na lang muna. So malaking epekto po yun. Kung mababawasan po yung nagtatanim ng mga farmers, magkukulang po ang supply ng pagkain sa merkado. Opo. Kasi in San Tony, marami daw single. Puntahan na yan. Manawagan ka na. Ano ba Ano ba may tipo pangalan mo? mo? Hindi, tatanungin mo natin, ano ba yung tipo ni Sir sa mga babae? Wala na, kahit kalat ka rin. Grabe naman. Wala lamang. Natawa si Mamo. Kaladkarin ko na. Pagpasensyahan nyo na yung pinaka ko, palabiro lang talaga yan, pero may pagka-skandaloso. Ayan. So, nananawagan. May tayong videographer na single. Ayan. So, naghahanap. Saan ka pa? Ay, videographer ka na. Ang sarap dito mag-picnic, lalong-lalo na pagka alam mo yung story behind this. Dahil ito, ang area na Dito sa marami pa po. pursigihan, pinagsikapan, pinagsipagan. At dito makikita ang tunay na sipag ay talagang nagbubunga at nandito na ang resulta. Nagpipiknik na kami. Ayun po sa likod yung kanilang Sabaw, sir. Sabaw. mga naipundar. Grabe, di ba? Naka-inspire. Magtanim ka na rin. Agree sa agree. Don't forget to like and subscribe.